kasama siya doon sa plenary deliberation. Pero wala ito sa committee, ma'am? Wala ito sa committee? Sa committee, wala po sa committee. Oo. Ay, bakit wala sa committee, ma'am? We're in the opposition. Yes, opo. Talaga yung Opo. Pero ma'am, just to stress the point, kayo mismo nagsasabi na walang imbitasyon ang Makabayan Black sa anumang committee hearing on the proposed budget of the House of Representatives. Ang topic, kung ano lang itatanong, yun na lang ang pag-uusapan. Ganun po ba yun? Miss Brosas? Nako, talino nyo talaga pag wala kayong script dyan. Parang katulad din sa Senate, ganyan din yung form nila, di ba? So, it passes, pero in-open sa plenary for deliberation. So, yun sa plenaryo siya yung time na yun. Baka takot magtanong ang mga kongresista. And we appreciate that, Madam Chair. Hindi po ako Madam Chair. At hindi ako magiging Madam Chair. Kung ako ang presiding chair, gagawin po kitang Madam Chair. Okay, sige. But I cannot do that. Okay. Anyway, sige po. So, in parting po, Dadagan, Balita News Update. At sa amin, nakapag-harvest na kami. Kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-anin na tayo. So, kung yung season na susunod, okay. It's, there's a, hindi... 5,000 Alright, welcome back mga kabalitan. Nagbabalik naman ho tayo para sa ating mga latest uploaded na mga video ibibigay dyan sa inyo mga kabalitan. At ngayon nga po ay parang isang topic ko lang ho yung ating pag-uusapan ngayon. Dahil marami hong nagtago sa atin na kailangan daw natin bigyan ng reaksyon. Itong naging nangyari ho kay Arlene Brosas na mistulabagang ginawang pangsahog ng ulam mga kabalitan ni Manong Ted. Pag walang script talagang naging syunga ho pag ito'y sumasagot sa mga katanungan. Matapang lang ho sila pag sila'y sumagot kung nasa nakaupo ho at nasa lamesa yung kanilang mga script mga kabalitaan. Yun po yun eh. At mamaya, alamin ho natin kung bakit ho naging sinampal ng katotohanan itong si Arlene Brosas ng Makabayan Black mga kabalitaan. Diyan ho, ang tatapang ho nila dyan. At daw parang binigyan ho sila ng lakas ng loob ni Tamba para maghari-harian dyan sa kamera mga kabalitaan. Pero bago pa po ang lahat, huwag kalimutan mag-subscribe at pinutin ang notification bell. And of course, comment, like at i-share niyo po ang video ito. At the same time, huwag niyo pong i-skip yung ads na inyong mapapanood dahil ito po ay ikabubuti ho sa bahay ng Danagan Balita Reaction Video News Update. At babatiin ko muna pala si Mami Rose at Daddy Birding and Toby Tobias dyan sa Cebu City. Matsalam sa walang sawang panunod. Kahit wala ho tayong live, pinapanood nila yung ating mga uploaded video mga kabalitaan. Anyway, sisimulan na ho natin kung paano ho nilampaso itong si Arlene Brosas, itong Makabayan Black mga kabalitaan. Dahil sabi ko nga sa inyo ay mapapahiya pag walang script mga kabalitaan. Kaya medyo lakas loob nito na sumalang ho at pinaunlakan ang pakiusap na pwede bang ma-interview ni Manong Ted. Tara, pakinggan natin para malaman ho kung anong naging nangyari ni Arlene Brosas na parang tudog gisa talaga ni Manong Ted kabalitaan. Lahat ng departamento, lahat ng bureau pinasisipot ninyo bakit pa pinag-uusapan na ang budget mismo ng Kamara, ba't walang committee hearing na para na mapapanood namin? O kaya nga po kayo doon Kung mapapansin niyo po, pag usaping Duterte, usaping Sara, Tatay Digong at kaalyado nito at Confi Funds, talagang napakayabang ho itong mga hinampak na to mga kabaitaan. Nangunguna ho itong Makabayan Black, inaatake ho na. Inaatake ho na walang preno-preno. At babastusin pa kung may pagkakataon. Ngayon sa usaping vice cam at kung ano pa dyan, ay nako.
Pag ibang tao ng pinag-uusapan, naka-zipper yung bibig. Nabusalan ho sila mga kabalitaan. Tameme sila ngayon dito kay Manong Ted. Pakinggan pa rin ho natin to. Poprotesta sa Office of the President, di ba? Sabi ho ninyo, bakit to? Bakit may parliamentary courtesy dito? Ba't may ganito? Dapat magtanong kami. So siguro kami ngayon na taong bayan, tatanong din, bakit ho sa Makabayan Block hindi kayo mag-invoke ng ibasura natin tong time-honored tradition o parliamentary courtesy at tumawag kayo ng committee hearing sa budget mismo ng public office is a public trust, no? And then pag pinag-uusapan natin ang budget, kinakailangan talaga suriin natin yan lahat. Hindi hubat sa nagdaang pong mga budget deliberation din. Gawin ko itong halimbawa, para po sa budget ng House of Representatives, 2023 budget, no? Sa NEP, 16 billion lamang. Paglabas po ng GAA, 28 billion na. 11.6 billion ang naidagdag. 2023 ha. 2024 sa NEP, 16.5 billion lang. Paglabas ng GAA, 28 billion na. 12.1 billion, 73% ang in-increase. Tanong namin dito, kailan pa po nagkaroon ng open public hearing para pag-usapan po ang budget ng Kamara? Yeah, actually yan, kasama yan sa dinidiscuss kapag deliberation ng budget. So nagkakaroon ng portion kung saan dyan ay... Kailan pa po ito? Kailan pa po ito pinag-usapan in open hearing at who defend the budget of the House? Ang nagde-defend po niyan ay member of the House din. Kasama siya doon sa plenary deliberation. Pero wala ito sa committee, ma'am? Wala ito sa committee? Sa committee, wala po sa committee. Ay, bakit wala sa committee, ma'am? Bakit wala sa committee? Considering, ma'am, Madam Chair, na lahat ng departamento, lahat ng bureau, pinasisipot ninyo bakit pa pinag-uusapan na ang budget mismo ng Kamara, ba't walang committee hearing na para na mapapanood namin? Ano po siya? Kasama siya ng parang mga attached agencies din na dinideliberate. Oo nga, no? Wala po sa committee hearing yan. Anong attached agency? Anong attached agency? The House is... Basta pag hindi ho ma-briefing, on the spot, impromptu yung interview, hindi ho sila makakasagot ng diretsahan. Kasi sanay ho sila dyan sa kanilang scriptwriter ho. Pag wala ho yung scriptwriter sa tabi ho nila, wala ho silang masasagot na tama. Naging shalala ho, naging talala ho, naging syunga mga kabalitaan pag sila ay makasagot. O budget nga itong pinag-usapan dito sa camera. Camera pala. Naging camera na tuloy. Anong sagot dito? Ay, wala nga pala sa ano to, no? Di ba? Wala sa hulog talaga to sila. Kaya matapang sila pag maramihan kasi inahanda na ho yung script nila mga kabitan. Ganyan no, yung mga kabayan block. Talagang sabihin, kung hindi walang nakakaalam sa diskarte nila, sasabihin nila, wow, tatapang nila nito, makabayan block. Pero pag impromptu yung mga sagot, hindi alam yung topic talaga, ay talagang mawawala ho. Naging talala mga kabalitan itong si Arlene Brosas. One sole independent entity. Paano attach agency? Saan to naka-attach? Sa legislature, dalawa lang naman sila Senate and the House. Oo. But usually, nakalagay siya sa sa plenary deliberations nilalagay. Pero wala sa committee? Wala sa committee, oo. But is that appropriate? Actually, that has been tradition. Yun. Doon tayo pupunta. Ito yung time-honored tradition. Di ba, ma'am? Ang tawag doon, time-honored tradition po ba tawag doon? Oo, but we do not believe in it. Kami sa Makabayan, Yes, ma'am. Opo, kaya nga po kayo doon nagpoprotesta sa Office of the President, di ba? Sabi ho ninyo, bakit to? Bakit may parliamentary courtesy dito? Ba't may ganito? Dapat magtanong kami. So siguro kami ngayon na taong bayan, tatanong din, bakit ho sa Makabayan Block hindi kayo mag-invoke ng ibasura natin tong time-honored tradition o parliamentary courtesy at tumawag kayo ng committee hearing sa budget mismo ng Kamara? Actually, pwede naman i-entertain yung suggestion na yan. I will ask, pwede kami mag-meeting ng Makabayan. Opo. O kaya po, mahirap itong gawin because you will be ostracized.
Syempre, kasama yun, kabahagi yun. Palagi naman kami ostracized. Hindi na kami bago doon, Ted. Ibig sabihin, kahit naman anong gawin namin, we're in the opposition. Yes, talaga yung ano. Opo. Pero ma'am, just to stress the point, kayo mismo nagsasabi na walang imbitasyon ang Makabayan Black sa anumang committee hearing on the proposed budget of the House of Representatives. Oo, wala siya. Kasama lang siya sa plenary every time. Yes, opo. So, yung nga po ang tanong din namin. So, is it fair nga na meron kayong pinatatawag lahat ng department, bureaus, etc. to be present and to defend the budget, pero ang House mismo, walang committee hearing, walang defense niyan sa committee, at doon na lang po yan inaaprubahan sa plenaryo nang hindi man lang po pinagdidebatehan? Hindi, pinagdedebatehan siya. Actually, wala lang natatanong. ganun yung itsura niyan. Walang nagtatanong, walang... Ano pa masasabi nating may dinidebatihan daw? Walang nagtatanong. Hindi na ko yung debate. Question and answer, na yan, portion mga kabalitaan. Hindi na debate yan kasi tanong yung sinasabi nyo . Kasi pag sabi mong didebatihan, ibig sabihin nun ay talagang may facts kayong dapat pananindigan ho. Na ito yung tama, sa inyo mali. Kaya magkakaroon ng diskusyon, debate ho yun. Pero pag walang nagtatanong, paano po ba yung magiging mangyari? Tatanong muna para didebatihin yung mga ganung bagay, mga kabalitaan. So walang topic. Kung ano lang itatanong, yun na lang ang pag-uusapan. Ganun po ba yun? Miss Brosas? Nako, talino nyo talaga pag wala kayong script dyan. Parang katulad din sa Senate, ganyan din yung form nila, di ba? So, it passes, pero in-open sa plenary for deliberation. So, yun sa plenaryo siya yung time na yun. Baka takot magtanong ang mga kongresista. Tapos kami, hindi naman namin nabubus. Kaya naman hindi matatakot, hindi naman siguro natatakot, hindi ho right term ho yung natatakot. Nabubusalan ho. Hindi natatakot, nabubusalan. Kaya hindi nagtatanong. Para matapos na. Sayang yung 777, sayang yung 30-30-30. Magkano yun? 90 million, 21 million. O ikaw ba naman kung corrupt kang official, ayaw mo ba yung tanggapin? Yun pa yung maghihirap kang maghanap ng proyekto para magnakaw. Yun, ibibigay lang sa'yo. Hindi mo ba tatanggapin ho yan? Ganun ho yung sistema dyan. Walang nagtatanong, hindi dahil takot. Hindi nagtatanong dahil nabubusalan. Kasi nga, ang dami rin namin inaasikaso. But anyway, that's a good point. Opo, yes ma'am. Actually, well taken point. Opo, pero ma'am, kami ho dito, sincerely we appreciate your presence kasi tatado na lang kayo dyan . I mean, alam din po namin kung gaano kabigat ang trabaho nyo, kasi ang daming departamento, ang dami pong dapat busisiin, kayo po'y tatatlo laang, at sa panahon din po ng botohan, kami naman po'y tumatangkilik sa inyo pong consistent na boto. And we appreciate that, Madam Chair. Hindi po ako Madam Chair. At hindi ako magiging Madam Chair. Diba? Napakakitid pala yung utak nito. In-address ka lang na Madam Chair. Hindi naman ibig sabihin na tinawag ka ni Ted Filon na Madam Chair ay ikaw ay isang chair sa isang komitiba. Hindi mo abot . Talaga naman napakasimpleng hindi talaga makuha-kuha. Hindi marunong sumakay. Talagang pinatutuhanan, sineryoso yung sinabing Madam Chair. Sino ba namang magiging magpapaniwala sa'yo at bibigyan ka ng komitiba? Hindi ka naman siguro kulang pa sa karanasan kaya hindi ka binigyan. Tapos sasabihin mo pa, hindi pa naman ako Madam Chair . Ano ba gusto itawag sa'yo? Vice President? Tawagin mo lang Manong Ted ng Brosas. Huwag mo nang i-address sa kanya yung mga ganyang posisyon. Minority ako. Yes, ma'am. Hindi po kasi dinadaan ko lang sa presiding officer na si Chacha. Diba? Third person po ako. Opo. Diba? Ganun lang talaga yung sistema . Siyempre, pag broadcaster ka, alam mo na paano dadalhin. Ito, talagang siguro yung... Kaya nga sabi ko, pag walang script nga, nawawala ho yan sila sa tono. Diba? Nawawala sa tono. Sa amin nakapag-harvest. Diba? Nawawala sa tono. Sa amin nakapag-harvest na. Diba? Again, nawawala sa tono. Sa amin nakapag-harvest na kami. Galing talaga, nakapag-harvest na mga kabalitaan. Diba?
Balikan natin si Brosas. Opo. Kung ako ang presiding chair, gagawin po kitang Madam Chair. Okay, sige. But I cannot do that. Okay. Anyway, sige po. So in parting po, Ma'am Arlene, dito po, ang atin lang po, paano ho namin ito ngayon maintindihan? By next week po, plenary na po ito. Yes, Opo. oo. So, Puyat na nga opo. kami. Opo, so plenary. Grabe, ang daming dokumento. Hindi Yes, pa ma'am. Yes, ma'am. Ibang mga ahensya. Kung di mo kaya, umalis ka dyan. Alam mo naman yung trabaho mo, ganyan naman talaga eh. At dinadaan mo lang talaga sa tawa yung kahihiyan mo dyan. Di ba? Hindi nyo kasi masagot-sagot eh. Wala kaming naintindihang punto sa iyo, Ma'am Brosas. Ha? Wala kaming naintindihan. Ano bang punto? Ano bang tamang sagot sa mga pagtatanong ni Manong Ted? Dinadaan mo lang sa tawa para sabihin na hindi ka napahiya dyan. Umayos-ayos ka naman. And sabi nga nila, ginusto mong maging miyembro niyan. So, yan ang mga kapalit yan. Di ho ba, no ha? So, ngayon po aming katanungan, ma'am, ito po lang naman po tanong and we will respect kung ano pong inyong sagot dito. So, do we expect the members of the Makabayan to also scrutinize the budget of the House? Oh yes, oo. Kasama din naman yon sa ating duties. We will. Kasama yun palagi, no? Opo. Sige po. So, abangan po namin. At kung sino, Ted, ang magtatanong, di siyempre mag-aano pa kami, mag-aalaman pa kami sa Makabayan. Kung sino pa. Diba? Mag-aalaman pa sila. Siyempre, magbabasa ng script yan. Huwag na magturuan. By the numbers kayo dyan eh. Sinong una? Sinong pangalawa? Tapos, magtatanong sa mga abogado, kuno. Para sabihin na walang kalamalam, ipinadaan sa mga ganong bagay. Huwag kami, Brosas. Huwag kami. Abot na namin yung gusto nyong mangyari at yung kahihiyan dito sa pagtatanong ni Manong Ted. Huwag mo idadaan sa tawa. Yung mag-aano. Opo. Ang hinahanap ko po sa inyo, yung inyong minority leader. Ay, bakit ko nasa district po? Okay. Paano naging district? Party list siya. True. Di ba? Paano maging district nasa party list siya? Ano ba talaga, Brosas? Ano ba talaga, Castro? No? Kung mag-i-interview man lang kayo sa mga itong klaseng tao, wag nasasayang lang yung oras natin dito, mga kabalitaan. Pinapakita lang natin yung kanilang medyo kaangatan minsan. Pinakita lang natin dito na pag ito yung nagiging guest resource person sa mga usapin ay malamang wala ko kayong matutunan. Pag walang script wala kayong matutunan dito, mga kabalitaan. Sige. So true because we are True FM. Ma'am, thank you very much po. Ayun po, mga kabalitaan, natapos sa wakas. Parang naluloblad ako nito ni Brosas Parang ako yung nahihiya sa kanyang pinanggagawa dyan. Para bagang hindi congresswoman, kung makapagsagot ni Manong Ted, dinadaan sa tawa kasi walang isasagot na tama. Ano ngayon? Natanggal yung kayabangan natin dyan sa loob ng kamera. Ngayon, may part 2 pa bang interview na to? O ayaw mo na? Parang napahiya na tayo. Yun po, mga kabalitaan, pinapakita ko lang po sa inyo kung paano sila sumasagot pag walang script dyan sa kanilang kinauupuan. Lalo na yung pag-uusapan ay impromptu walang briefing, walang script na babasahin at i-memorize. Ganito po ang magiging resulta sa mga interview ng media sa Makabayan Black, mga kabalitaan. Kaya kung nagustuhan nyo po itong ating reaction video, ilapag nyo na kung ano yung masasabi nyo sa interview ito ni Manong Ted laban kay Brosas Arlene, mga kabalitaan. Kaya, matsalam mo sa inyong panonood. Kita-kits tayo na naman. Babalik ko tayo maya-maya para sa karagdagang mga balita at impormasyon, mga kabalitaan. Matsalam ho sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Mabuhay tayo. Huwag kalimutan, dyan sa taas, makikita nyo po yung ating subscribers. Meron ho tayong 41,415 subscribers at follow nyo po ang ating Facebook page. Nandyan po sa screen, nakascroll po yan. www.facebook.com/DanAganBalitaReacts, mga kabalitaan. Ako'y magpapaalam na po. To God be the glory. Mwah mwah. Chip chip. Peace out.